sa inyo lahat. Ito po ang GC, Panginoon, ang aking bayan. God, my country. Ito po yung pagmamalasakit ng isang mananampalataya sa kanyang bayan. Matalakay po tayo ng mga bagay na suliranin sa ating bayan. Pinibigyan po natin ng solusyon sa magitan po ng salita ng Diyos. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana nasa mabuti kayong kalagayan sa araw na ito. Meron po tayong tatalakayin ngayon. Ito po ang 20 pesos kada kilong bigas posible. Ito po ang ating topic ngayon, no? Kamakailan lang ay bago mag-eleksyon ay narinig po natin yan. So ngayon ay hanggang ngayon binabalik-balikan. Naging mainit siya. Either promise yan o sinabi lang yan o plano yan. Kaya yan po ay okay sa akin. Yan po ay positibo sa akin. Hindi po tayo magdadalawang isip na sa ngayunan yan dahil yan po ay makakabuti sa ating bansa at sa ating mga mamamayan. No? Ngayon, paano natin ma-attain yung goal po na yan? Kung yan man ay goal, kung yan man ay deklarasyon ng pananampalataya na yan ay bababa, napakaganda. No? Kung sa pananampalataya po natin yung gawin, yun po ay mas maganda. Kaya, tulungan niyo po ako at lalayan niyo po ako sa aking pagtalakay nito. At dito na po tayo, no? 20 pesos na bigas kada kilo, posible yan. Sama ang Diyos, no? Bigyan po namin kayo ng background una sa bansa po natin. Ano po ba ang pagtatanim ng bigas o palay sa bansa natin, ano? Ang pagtatanim po ng palay sa bansa natin, marami po ang umaasa lang sa ulan, ano? Yung iba na irrigated, yung ibang lugar ay masaya sila dahil nakakapagtanim sila ng 3 beses sa isang taon. Ngayon, meron lang po tayong dalawang klima, meron tayong tag-init at saka yung tag-ulan. Ngayon, pagka umasa tayo sa tag-ulan, 1 beses lang kayo magtatanim. Pagka umasa po tayo sa mga irrigation, kung meron tayong patubig, ay pwede tayong makahani ng 3 beses sa loob po ng isang taon. Kaya, ang Pilipinas po may problema. Excuse me. Ang Pilipinas po ay nakapalibot po siya ng dagat. Yan po dagat Pasipiko na yan. Yan po ang mostly nagkukos po ng bagyo. Kaya pagka tag-araw o tag-ulan, tayo po ay hindi makakaasa ng magandang ani. Kaya paminsan, hindi po natin ipagmamalaki na tayo po ay magiging self-sufficient sa bigas sapagkat pagka po dadapuan tayo, binigay po tayo, maliit pa ang ating mga palay, yan po ay masisira. Kung yan po, lalo na pagka yan po ay aanihin na lang, nandun na siya, nagbuntis na, tapos aanihin na lang, pula-pula na, hindi natin na sungkit at nahani, wala po tayong pakikinabangan. Kaya, ano ang kalagayan? Ang kalagayan po ng ating bansa sa magitan po ng pagtanim, sa larangan po ng pagtanim ng bigas o ng palay, ito po ay may dapat pananampalataya. Ano? Ngayon, kung kasama natin ng Diyos, yung bagay na yan ay magiging posible. At isa pa rin, ano? Mayroon ba tayong teknolohiya? Meron na tayong teknolohiya. Nung panahon namin, 1972, 19 ganon, mga petsa ay 1 beses lang po kami magtanim, no? Pagkatapos nung wala na. So ngayon po nakakapagtanim tayo dahil mahaba po, matagal po bago maghani nun, no? Hindi ko alam kung 6 months bago mo anihin ng isang tinanim mong palay. Ngayon, yung mga palay nun matatangkad. Pagka ikaw ay nagagapas, hindi ka makikita dun sa bukid, ano? At malalalim. Sa amin po lugar sa Pampanga, napaka-fertile po ng lupa namin nung panahon. 1970s na yun. At pagkatapos po ng mga bagyo na dumating sa amin, yung matataba namin po lupa, pinalitan po ng bato at saka buhangin. So, naging buhangin ang aming lugar. Napakahirap na. Tapos pumutok pa ang pinatubo noong 1991. So, yung lahat po doon. So, hindi masyadong conducive sa pagtanim ng palay ang Pampanga. Sa may Cabanatuan, sa may Bulacan, yan ang talagang
rice granary, no? Tapos doon po sa Isabela ngayon, yan po ang marami ng Isabela, Cagayan, yung Pating Norte, dati hindi masyadong matataniman. Pero ngayon, nag-yield po sila ng magandang harvest. Tapos ng Mindoro, nasa Bisaya, at saka sa Mindanao. So, ang production po ng bigas, palay, ay nasa stage po na kailangan pa talaga siyang mag-grow. Meron pang kailangan pag-aralan dito. Lalo na in terms sa machinery, pero in terms sa pag-alaga ng lupa, no? Yung machinery, yung pagtanim, kailangan hindi na yung mano-manong tanim. At sa machinery, ngayon normal na, no? Yung pagka-harvest ay machine na. Ngayon, kukunti. Pero yung pagtatanim, medyo hindi pa, no? Ngayon, yung iba, sabog tanim sila. So, yun ang kalagayan, no? Sabog tanim. At sa amin po ay ganun ang kalagayan ngayon. So, ano ba ang future natin sa palay? Yun po ay medyo imposible, pero sa Diyos ay walang imposible. Yun po na gusto naming iparating sa inyo ngayon dahil po sa kalagayan na ang bansa nga po natin ay palabagyo. No? Kaya kailangan po nating gawin yung imposible. Ibig sabihin, sa tag-araw, kailangan yung mga irrigation natin ay aanda. Ibig sabihin, kung meron tayong magawang irrigation, siguro yung ano ba yung nakakasakop sa pagpaparigate ng mga palay natin, NIA ba yan? National Irrigation Administration. Sana ay mag-wake up tayo ngayon. So, kailangan natin patubigan yung mga walang patubig. Gawa tayo ng paraan at gagastos din tayo, no? Sa awa ng Diyos, magkakaroon po tayo napakaganda, no? Pagka meron tayong mga irrigation. Pati sana yung bundok na kalbo ay mataniman at yung mga lugar na mahirap taniman ay mapag-aralan. So, lahat po yan magko-contribute para sa pagpapababa natin sa presyo ng bigas. Pagkatapos nun, ang gobyerno kailangan po magkaroon po ng makinarya, siya magbubungkal doon, magpiprepare ng tutulungan yung farmers. Tapos yung farmers, ang gagawin niya, siya yung kunti na lang dapat ang gagawin ng farmers na yung siya na mag-aabono doon. Yung abono dapat subsidy rin ng gobyerno, o kukunin ng gobyerno ng butuan simula sa ibang bansa, papunta dito, pagkatapos po, pababayan niya sa mga farmers ng mura lang. So, ganoon, magkakatulungan. Wala na yung sanang middleman pagdating po sa bigas. Ano? Tapos pagka inani na po yan, diretso na doon sa kakain at ang gobyerno na rin ang bibigay ng siya na rin magtitinda sa tao. Wala mo na yung middleman dahil ito po ay masyadong kailangan ng tao. So, yun po ang aming pinapanalangin. Yan po ang aming minumungkay. Mungkay lang po yan. At gusto namin mapagbaba ang bigas. Ngayon, mga imposibleng bagay sa Biblia ay tatalakayin din po namin sa inyo para yun po ay makatulong. Karoon po tayo ng conclusion na wala palang imposible. No? Kaya yun po ang aming gustong iparating sa inyo. Ang bigas po, awa ng Diyos, pagka ang Diyos ay nasa atin, ang bigas na 20 kilo ay posible. Ngayon, unang gusto po namin basahin yung sa Matthew chapter 19 verse 26. Tingnan po natin yung kanyang 19. At ito po ay isang meron pong isang mayaman dito, no? Dito sa Matthew chapter 19. At basahin po natin simula dun sa 16. Now behold, one came and said unto him, Good teacher, what good things shall I do that I may have eternal life? Isang mayaman, sabi niya, anong mabuting gawin ko para kayo magkaroon ng buhay na walang hanggan? So he said unto him, Why do you call me good? No one is good but one, that is God. But if you want to enter into life, sabi niya, keep the commandments. Yan na. He said unto him, which ones? Jesus said unto him, you shall not murder, you shall not commit adultery,
You shall not steal. You shall not bear false witness. Honor your father and your mother. And you shall love your neighbor as yourself. The young man said unto him, All these things I have kept from my youth up. What do I still lack? Sabi niya, lahat ng sinabi mo niyan. Magalang mo yung magulang. Huwag kang magnakaw. Huwag kang magpapatay. Huwag kang makipangalo niya. Lahat yan, simula sa pagkabata, iningatan hanggang ngayon. Pero ano pa ang kulang sa akin? Yun ang tanong ng mayaman. No? Sabi ng Panginoong Yesus, Jesus said to him, If you want to be perfect, go sell what you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven, and come and follow me. But the young man heard when the young man heard that saying, he went away sorrowful, for he had great possessions. Then Jesus said unto his disciples, Assuredly I say unto you, that it is hard for a rich man to enter into the kingdom of heaven. And again I say unto you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter into the kingdom of God. Okay. Sabi niya, mahirap ang isang mayaman na makapasok sa karyan ng langit. Mas mahirap pa ang isang kamelyo pumasok sa butas ng karayo kaysa sa isang mayaman pumasok sa karyan ng langit. Imposible, di ba? Imposible. Excuse me. Na pumasok ang isang kamelyo sa butas ng isang karayo. Mas mahirap pa daw doon na makapasok ang isang mayaman. Ngayon, sa ating pong kalagayan, sa kalagayan po nating spiritual, ang mahirap ginawa na ng Diyos. Ngayon, dapat isipin natin, walang imposible. Yung ating pong kahirapan na yan, sa bigas na yan, kung kasama natin ng Diyos, posible. Bakit? Naging posible. Si Kristo, ginawa niyang posible ang kaligtasan, napakahirap di ba? Di ba siya napako sa krus, sa krus na hang siya doon sa Kalbaryo, sa bundok ng Kalbaryo at namatay siya doon sa cross. Sabi niya, it is finished. Natapos niya ang kaligtasan na napakahirap. Ngayon, dumadaan tayo sa napakahirap na challenge na to. Pero ang Panginoon natin, nagtagumpay na doon sa cross. So, kailangan ng ating isip dito, dahil ang Diyos ay namatay na sa cross, walang imposible sa Diyos. Ginawa niyang posible yung makapasok ang kamelyo, makapasok doon sa karayom dahil si Kristo na ang gumawa ng kaligtasan natin. Siya nang pumasok doon sa karayom. Yan ang ginawa ng Panginoon. Ginawa niyang simple sa atin yung bagay na yun. Ngayon bilang mananampalataya, kailangan isipin natin yung mga kahirapan na ito sa ating buhay. Halimbawa, mayroon ng challenge na kagaya nito. Sinasabi natin na 20 pesos, kaya ba natin? Sinasabi natin na Google tayo. So, Diyos po. Sabi ng verse 26, nung makita ng mga disipulo, when his disciples heard it, they were greatly astonished, saying, Who then can be saved? But Jesus looked at them and said unto them, With men this is impossible, but with God nothing shall be impossible. Sa Diyos, walang imposible. Sa tao, imposible. Dami nating mga kesyo, dami nating mga ganito, ganyan. Pero unahin po ninyo ang Diyos. Sabi ng Bible hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at lahat ng mga bagay na ito ay pawang idadagdag sa inyo. Pagkain yan, di ba? Kasama yan sa mga pinoproblema din doon sa Bible. Pero hanapin natin muna ang kaharian ng Diyos. Baka wala pa si Kristo sa inyong puso at iniisip nyo mga bagay na ganyan sobrang napaka-imposible. Kailangan po ninyo tanggapin si Kristo sa inyong puso. Magkaroon kayo ng Kristo sa inyong buhay. At ang pananaw ninyo maiiba. Kakaroon po tayo ng pananampalataya. Ngayon, pangalawa pong bagay, isang bagay na imposible, ang gumawa po niyan, ang Panginoong Yesus. Pagkasama natin ang Panginoong Yesus, sabi niya, sa John, with me nothing shall be impossible. Sabi ng, with men, this is impossible, but with God nothing shall be impossible. Okay. Doon po sa Matthew chapter 17, mamaya po yun, yung
With God, nothing shall be impossible. Yung sa Matthew chapter 7 verse 20, yun po muna ang ating talakayan, ano? Bago yung Luke chapter 1 verse 37. At yung dun muna tayo naman, no? Sa isang tao naman lumuhod sa Panginoong Jesucristo sa Matthew 17 verse tingnan natin yung sabi niya doon sa verse 15, doon mo sa 14, ano? And when they had come to the multitude, a man came to him, kneeling down to him and saying, Lord, have mercy on my son, for he is an epileptic, and suffers severely, for he often falls unto the fire and often into the water. So I brought him to your disciples, but they could not cure him. Sabi niya, Panginoon, maawa ka sa akin. Lumuhod siya, meron siyang mayaman. Lumuhod sa, meron siyang tatay, no? Lumuhod sa Panginoong Hesus. At sabi niya, Panginoon, maawa ka sa akin. Ang aking anak ay epileptic. O siguro, sa bandang uli, ito ay may demons, ano? Siya ay bumabagsak sa mga apoy at paminsan sa tubig. Panginoon, sabi niya, dinala ko siya sa iyong mga disciples, pero hindi siya nagamot ng iyong mga disciples. That's why, dinala ko siya sa iyo. And Jesus said, verse 17, Matthew 17:17, then Jesus answered and said, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you? How long shall I bear you? Shall I bury you? Bring him here. Yun, no? Actually, yung salita niya, sabi niya, oh, faithless and perverse generation. Oh, walang pananampalataya at likong mga henerasyon. Hanggang kailan ako mananatili sa inyo? Hanggang kailan ko kayo magkakargahin? Dalhin niyo siya sa akin. So, ang mga disciples po ay ginawa na nila yung panalangin pero hindi nila nagawa. Ngayon, kulang ang pananampalatayang nakita ng Panginoon. Pero yung sa tatay siguro, sa mga disciples, how long shall I be with you? Sabi ng Panginoon Jesucristo. And then, sabi ng Panginoon Jesus, and Jesus rebuked the demon and came out to him, and the child was cured from that very hour. Nung rebuked ng Panginoon Jesus yung demon, siya ay nawala, no? Then, the disciples came to Jesus privately and said, why could we not cast him out? Sabi ng mga disciples, bakit hindi namin siya makapalayas, Panginoon? So Jesus said unto them, because of your unbelief. For assuredly I say unto you, if you have faith as a mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move, and nothing shall be impossible for you. Siguro, sabihin din natin sa ating sarili, wala tayong pananampalataya. O kayong mga walang pananampalataya. Hanggang kailan ang Diyos magtitiis atin? Kaya anak po natin panampalataya ng Panginoon na tayo pagpapalain ng Diyos. Pilipino, ano? Mayaman ka. Napakaganda ng iyong lupa. Napakaganda ng Pilipinas. Hawakan mo ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay buhay. No? Huwag kang walang pananampalataya. Pag tinanim mo sa pangalan ng Panginoon, yan ay magbubunga. No? At kailangan tayong manampalataya. Kung kayo po ay hindi mananampalataya, nababasa nyo, BBM kayo. I-claim ninyo ang salita ng Diyos. Magbasa kayo ng salita ng Diyos, makikita ninyo ang salita ng Diyos na ito po ay gagalaw sa inyo. Kayong mga mananampalataya, BBM kayo, salamat. Magtiwala kayo sa Panginoon at magtiwala tayo lahat sa Panginoon. Tayong mga anak ng Diyos. Either ano ka pa mang faction, hindi tayo magkakaiwa-hiwalay. Dapat tayo magkaisa
tayo manampalataya sa Diyos at ang Diyos lang natin ang magbabayad sa atin. Mag-unite tayo sa pangalan ni Kristo ang bansa natin ay aangat. Mayaman po tayo, tandaan po ninyo yan. Kailangan natin ng barko dahil puno tayo ng dagat. Kailangan po natin ng makinarya dahil meron po tayo mga palay na tataniman. Manampalataya tayo sa Panginoon na darating ang araw. Merong mga technologies na mapupunta sa atin at marami po tayong gagawa para sa ating mga palay. Maitanim po natin, magkapagtanim po tayo ng sapat at maging 20 pesos na lang ang palay na yan. At tayo manampalataya sa Panginoon. Ngayon, mayroon pang isang verse, yung sa may Lucas naman na ating pong tatalakayin. So, puro pananampalataya ang ating gagawin at alisin po natin yung kawalan ng pananampalataya. Sapagkat ang kawalan po ng pananampalataya ay ang Diablo. Ang Diyos ay buhay, yan po ang ating pagtiwalaan. Sa Luke 1:27, at simula po tayo doon sa verse 32 na lang. Verse 31, and behold, you will conceive in your womb and bring forth a son, and you shall call his name Jesus. So, si Mary naman to, no? Okay. Tapos, and behold, he will be great and will be called the Son of the Highest, and the Lord God will give him the throne of his father David, and he will reign over the house of Jacob forever. In his kingdom there will be no end. Si Jesus Christ po ito, no? Then Mary said unto the angel, how can these things, sabi niya, how can this be, since I do not know a man? And the angel answered and said unto her, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the Highest will overshadow you. Therefore, also that Holy One who is to be born will be called the Son of God. Then, indeed, Elizabeth, your relative, has also conceived a son in her old age, and this is now the 6th month for her who was called barren. Tapos, verse 7, for with God nothing is impossible. Okay, dalawang imposible. Una po, si Elizabeth na kanyang pinsan ay 6 months na siyang buntis. Bakit? Kasi siya rin ay barren, siya po ay baog, si Elizabeth. Ngayon, si Mary, siya ay overshadowed ng Espiritu Santo, Holy Ghost, at siya ay maglilihi at ipanganganak ang Panginoong sa Kristo. At sabi niya, for with God nothing shall be impossible. Ginagawa ng Diyos ang imposible, mga bagay para ang anak ng Diyos, tayo ay makita natin na walang imposible sa Panginoon. Hindi tayo magtiwala sa ating sarili. Ngayong panahon, nakikita niyo po ang ating bansa, medyo imposible yan, pero sa Diyos walang imposible. 20 pesos kada kilo ng bigas, posible po yan sa Diyos. So kung tayo mga Pilipino magtitiwala sa Diyos, tayo ay lumapit sa Diyos, lahat ng bagay na imposible ay magiging posible sa Panginoon. Yung bundok na yan, matataniman natin. May rice terraces na nga tayo. Baka dumami pa yung mga rice terraces dahil ang bundok natin ay kalbo na. Baka yung aming lahar sa Pampanga ay mataniman na namin ng palay at mag-yield ng maraming bunga. Kaya mga kababayan, kumawak tayo sa Diyos. Magtiwala tayo sa Diyos. Yung mga imposible, mga bagay, nagiging posible sa harapan ng Panginoon. Dahil ang Holy Spirit ay nasa atin. Tinanggap niyo na ba ang Panginoon sa Kristo? Nagkaroon na ba kayo ng Holy Spirit sa inyong buhay? Gagawin kayo haligi ng Diyos para yung mga plano ng Diyos o magiging kulay ng Diyos para mga plano ng Diyos ay magiging may sa katuparan para ang bansa po natin ay magkaroon po ng kagalingan doon sa kanyang mga problema at mga sakit at payayamanin po tayo ng Diyos. Lahat ng bagay ay magiging posible
sa mga anak ninyo. At mabuhay po ang Pilipinas, magpalain po tayo ng Diyos. No, makita natin sa lahat ng ito, ang Diyos na ang nagsakripisyo para sa atin. Ang kailangan na lang ng tao magbasa